Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Camilo ng Lelis. Dati siyang addicted sa pagsusugal. Dati din siyang lulong sa bisyo, sa pag-iinom. At dahil sa kanyang mga masamang naging ugali, naghirap siya. Kinamuhian siya ng iba. Mainitin din ang ulo niya. Pero si San Camilo, ang isang pruweba, isang tanda na kahit na gaano kasama ang isang tao, pwede pa rin siyang baguhin ng Diyos. Kasi hinipo ng Diyos ang kanyang puso. Naging mapagkumbaba siya. Binago niya ang kanyang buhay at inalay niya ito sa Diyos. Naglingkod siya sa mga may sakit. Mga kapatid, wag na wag mo sasabihin walang pag-asa. Kung ang Diyos kaya niyang baguhin ang isang taong talagang babad na sa kasalanan, kaya din niyang baguhin yung taong nakakasakit sa iyo. Kaya din baguhin ng Diyos ang malalamong sitwasyon. Kaya naman tayo magpakumbaba sa Diyos, manalig tayo sa Kanya, at hayaan natin ang Panginoon punuin tayo ng Kanyang grasya sa pamagitan nitong banal na misa. At para tayo makita muli na karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, humiling muli ng Kanyang awa. Aminin natin ang ating mga naging pagkukulang, kasalanan sa Kanya at sa ating mga kapwa. At isabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandang loob mo para lingapin at pagmalasakitan ang mga may sakit. Pakundangan sa kanyang kagitingan, padaluyin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw. Kami makaharap sa iyo na may matatag na kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahunan ni Akas, na anak ni Hotam at apo naman ni Uzias, na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay, nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias,
Ang dalawang yan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuyin natin at sakupin, papagharian natin doon ang anak ni Tabael. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Resin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi mananatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang puon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay magtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng bituing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sa sasapitin ng mga taga-Tiro at ng taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo
kesa dinanas ng Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nung isang araw po, merong silang dinalang isang dalaga sa akin dito sa parokya. At sabi po ng nanay niya, "Father, tulungan niyo naman po itong aking anak. Nadidepress po siya." Kaya kinausap ko po itong dalaga. Tinanong ko, "Iha, ano bang problema?" Akala ko po sasabihin nitong bata na binubuli po siya sa school. Pero nabigla po ako nung sabi ng bata sa akin, "Father, nagdududa po kasi ako kung meron talagang Diyos." Kasi po napag-aaralan namin sa eskwela, sabi po ng siyensya, imposible daw po na merong Diyos. Hindi daw po ito mapatunayan ng siyensya. At ngumiti lang po ako dito sa dalaga. Sabi ko po sa kanya, "Iha, alam mo ba na ang pinakamalaking ebidensya sa Diyos ay hindi lang nababasa sa Biblia, kundi sa mga himala na nangyayari sa araw-araw nating buhay." Ang problema kasi, nasanay na tayo sa mga milagro, kaya hindi natin sila napapansin. Magbibigay ako sa iyo ng 3 milagro ha, tandaan mo ito. Una, yung mismong katawan mo, himalayan. Isipin mo ito, yung utak ng tao, pinakakomplikadong bahagi yan ng katawan ng tao. Hindi man kayang maipaliwanag ng siyensya saan nanggagaling yung ating mga ideya. Mas makapangyarihan pa nga ang utak ng tao kesa sa computer, kesa sa gadget, kesa sa cellphone. At tandaan mo, ang tao ang gumawa sa computer. Kung ang computer ay may gumawa, hindi ba mas lalong may lumikha sa utak nung gumawa ng computer? Ngayon meron na tayong artificial heart. Pero wala pang scientist, wala pang doktor ang nakagawa, nakaimbento ng puso na lumalaki din habang tumatanda ang tao. Hindi mo rin naman kailangan sabihan yung puso mo, tumibok ka. Hindi mo kailangan utusan yung baga mo, huminga ka. Habang natutulog ka, patuloy pa rin sa pagtibok yung puso mo. Habang natutulog ka, hindi ka nag-aalala na baka huminto yung baga mo sa paghinga. Pero bakit tumitibok yung puso mo? Bakit nakakahinga ka kahit na hindi ka mag-isip? Di ba? Yan ay dahil sa Diyos. Hindi ba milagro yan? Pangalawa, yung buong kalawakan ay isang himala. Ang sabi nga ng mga scientists, kapag napalapit daw ang ating mundo, 1 inch closer sa araw, pwede tayong masunog. Kapag napalayo naman tayo sa araw ng 1 inch farther, pwede naman po tayong mamatay sa lamig. Ang hangin, ang tubig, ang gravity, ang oxygen, lahat ng yan tama ang sukat para mabuhay ang tao sa mundo. Kapag ang isang relo maganda, alam mo merong gumawa nito. Kapag nakita mo yung magandang bahay, alam mo meron itong arkitekto. Kaya yung magandang universe, yung kalawakan, yung mundo na nakikita mo, hindi aksidente yan. Sabi ko po sa dalaga, merong dakilang disenyo. May dakilang naglilikha. Merong Diyos. At pangatlo, ang kakayahan ng katawan mong gumaling, maghilom, isang napakalaking himala niyan. Kapag nasugat ka, hindi mo naman kakausapin yung bawat cell mo sa iyong katawan. "Uy, pagalingin niyo ako." Automatic yan. Gagawin nilang kanilang trabaho. Hindi mo naman sasabihan yung iyong katawan na, "Oh, mga white blood cells, bilisan niyo." Hindi mo naman uutusan yung dugo mo na mamuo ka na. Hindi. Tahimik na ginagawa ng katawan mo yung kailangan niyang gawin para ikaw ay gumaling, para ikaw ay mabuhay. Lumalaban ang immune system mo. Gumagawa ka ng bagong balat. Unti-unting naghihilom ang iyong sugat. May buhay na kumikilos sa loob mo na hindi mo kayang kontrolin. Saan galing yan? Di ba sa Diyos? At hindi ba isang napakalaking himala niyan? Pagkatapos ko po sabihin ito sa bata, sabi ko sa kanya, "Iha, 3 milagro pa lang yan na binanggit ko.
Hindi pa kasama dyan yung pagsikat ng araw, yung pamilya mo, yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Napakarami pang himala. Ang problema lang, naging ordinaryo na lang sila sa ating paningin. Kaya hindi natin napapansin yung presensya ng Diyos. At ito po yung mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. Hindi po sinumpa ni Jesus ang Corazin, ang Bethsaida, ang Capernaum dahil napakasama nilang mga tao. Ang kasalanan po ng mga bayan na ito ay dahil napakarami ng pinakitang himala ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi pa rin nagbago yung kanilang mga puso. Baka hindi nyo po alam, napakatagal pong nagmisyon ng ating Panginoong Hesukristo sa Corazin, sa Bethsaida, sa Capernaum. At sa mismong Capernaum po, doon nakatira po si Jesus. Kung papalarin nga po kayo na mag-pilgrimage sa Holy Land, isa po yun sa mga pupuntahan nyo, bibisitahin nyo, makikita nyo po doon yung mismong tahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin lang, palaging nakikita ang ating Panginoong Hesukristo na mga taong ito. Pero dahil palagi siyang nakakasalamuha ng mga tao, nasanay na sila sa Kanya. Naging manhid na sila at nawala na yung kanilang pagkamangha. Mga kapatid, ang pinakahadlang ng ating pananampalataya, tandaan niyo, ay hindi po ang pagdududa. Minsan, ang pinakaproblema ng ating pananampalataya ay yung sobrang naging pamilyar na tayo sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po, kapag malapit na malapit ka sa isang tao, minsan binabaliwala mo siya. At ganyan din po yung ginawa ng mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil malapit sila kay Jesus, hindi na nila pinahalagahan yung kanyang presensya, yung kanyang mga gawa. Minsan, nangyayari din sa atin ito. Remember that familiarity breeds ingratitude. Halimbawa, di ba? Nung bata pa kayo, electric fan lang yung merong kayo. Pangarap mo nun, sana magkaroon kayo ng aircon. Pero nung nagkaroon na kayo ng aircon, nagrereklamo ka pa rin. Samantalang dati, natutulog lang naman kayo sa banig habang pinapaypay ka ng nanay mo. Masarap na yung tulog mo. Hindi po ba? Dati, wala naman tayong wifi. Pero ngayon, ilang oras lang, ilang minuto lang, wala kang wifi, nagwawala ka na. Nung pong araw, para makapag-internet ka, kailangan pumunta ka sa computer shop, internet shop. Yung pong mga unang nagkaroon ng internet sa inyo, baka maalala nyo, kailangan ka munang mag-dial, di ba? Doon sa telepono, maririnig mo yung napakaingay na dial up. Maghihintay ka muna bago ka magkaroon ng internet. Ngayon, instant na lang yung usapan. Pero bakit instant na rin yung palaging reklamo natin? Hindi po ba? Nung nag-aaral ka pa, palagi kang tumatawag sa nanay mo, lahat ng kailangan mo, nakananay ka. Tatawagin mo yung ina mo, "Ma, bilhan mo nga ako. Ma, anong ulam? Ma, nasan yung medyas ko?" Akala natin, automatic palagi. Para sa atin, kapag meron tayong kailangan, automatic kay nanay. Hindi po ba? Hanggang dumating yung araw na wala na yung nanay mo sa bahay, doon mo nare-realize, hindi automatic ang pagmamahal. Di po ba? Habang malakas pang tuhod mo, ayaw mo maglakad, tinatamad ka, nagrereklamo ka. Ang layo naman ng parking, nakakapagod naman. Pero kapag tumanda ka na, nagdarasal ka, masakit ang mga tuhod mo. Ano sinasabi ng iba sa inyo? "Lord, ibalik mo lang ang lakas ng tuhod ko. Maglalakad ako kahit saan. Palagi ako pupunta sa mga simbahan." Kapag nandoon yung biyaya, hindi natin pinapansin. Kapag nawala na yung biyaya, doon natin hinahanap. Dahil nasanay na tayo, nagsasawa na tayo. Dahil nasanay na tayo, wala na tayong pasasalamat. At dahil nasanay na tayo, hindi na rin tayong nagsusumikap na magpakabuti at magbago. Hindi po ba? My dear friends, remember this, that the greatest tragedy is not having no miracles in life. But the greatest tragedy is experiencing miracles
without gratitude and conversion. Hindi naman po problema yung kawalan ng milagro himala sa ating buhay. Palaging merong milagro, palaging merong biyaya. Ang problema lang sa atin, bulag tayo sa mga milagro ng Diyos dahil hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Remember that when you are grateful, it opens your eyes to the goodness of God in your life. Amen? Mga kapatid, alam ko po marami sa inyo ang naghahanap ng mga milagro. Hindi po ba? May mga nagdadasal na sana pumasa sila sa exam kahit nakailang take na sila. Merong mga nananalangin na sana bumalik na yung mga asawa nila, maging tapat na sa kanila, buuin ang kanilang mga pamilya. Merong mga nananalangin sana manalo sila sa loto, sana makakuha sila ng isang laking proyekto para naman mabayaran nila yung mga patong-patong na nilang mga utang. Meron din mga nagdadasal na sana mawala na yung bukol nila, gumaling ng liver nila, maging cancer-free na sila. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, bago kayo bigyan ng bagong milagro ng Diyos, ang tanong, napansin mo na ba, pinasalamatan mo na ba ang Diyos dun sa mga himalang binigay niya dati sa iyo? Baka hindi mo lang napapansin yung sobrang daming himala, mga milagrong binibigay ng Diyos sa iyong buhay. Baka nabulag ka na sa mga himala ng Diyos dahil naging ordinaryo na lang sila sa iyo. At para makatanggap tayo ng bagong milagro sa Panginoon, kailangan nating sagutin ang tanong na ito. Ano namang bagong ginagawa mo sa iyong buhay? Jesus is asking you this one question today. After everything that I have done for you, what has changed in your heart? Hindi po tinatanong ng Diyos sa atin, nakailan ka ng misa, nakailan ka ng rosaryo, nakailan ka ng novena. Ang mas mahalagang tanong ng Diyos sa iyo ngayon, naging mas mabait ka na ba? Naging mas mapagpatawad ka na ba? Naging mas mapagkumbaba ka na ba? Dahil meron tayong tungkulin kapag nakakatanggap tayo ng milagro sa Diyos. Remember that miracles come with responsibility. Kapag binigyan ka ng milagro ng Diyos, hindi lang ito para pa-amaze ka, mamangha ka. Ang mga milagro na pinapakita ng Diyos sa iyo ay isang tanda na mahal ka niya. Kapag binibigyan ka ng mga milagro ng Panginoon, ito ay dahil gusto kanyang baguhin. Remember that the greatest miracle in life is a changed heart. Amen? Kaya napakaganda nga po nung sabi ni San Agustin, turo niya, many people ask a sign from God, but the greatest sign is a transformed life. A heart that truly encounters Christ, that cannot remain the same. Kapatid, kung gusto mong mabawasan ang iyong lungkot, kung gusto mong gumaan ang iyong puso, kung gusto mong lumalim pa ang iyong pananampalataya, simulan mong bilangin, hindi ang iyong mga problema. Simulan mong tignan, bilangin mo yung mga himala ng Diyos sa iyong buhay. Pinapakita niya yan bawat minuto, bawat oras, araw-araw, walang mintis. Kapag natuto ka ng mamangha muli, matututo kang magpasalamat. Ang pusong marunong magpasalamat ay isang puso na hindi nawawalan ng pag-asa. Tandaan mo, kapag meron kang pag-asa, meron kang panibagong buhay. Kapag meron kang buhay, magkakaroon ka ng panibagong lakas para malampasan mo anuman ang mga pagsubok ng buhay na ito. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito, naway palagi nating makita yung mga himala ng Diyos binibigay sa ating buhay. Magpasalamat tayo at naway baguhin ng Diyos ang ating isip, puso, ang ating pamumuhay para maging mas makamukha natin ang ating Panginoong Jesucristo at gawin niya tayong pagpapala ng buhay na ito, ng mundong ito para sa ibang tao. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Patiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang mga daing na mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan, at ipagkaloob mo kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak, sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ang halimbawa ng mga banal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pagpaparangal ng iyong kabutihan. Lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa, pananalangin wagas. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inubot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Camilo de Lelis, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming banal na pakikinabang, ang pakundangan para kay San Camilo de Lelis. Itaguyod mo kami sa iyong pagmamahal at ang mabuting gawain sa aming iyong sinimulan ay lubusin mo hanggang sa araw ng pagpapahayag ni Kristo Jesus na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bakit ba tayo nalulungkot, nadidepress minsan? Baka nasanay na tayo sa mga himala at milagro na binibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Remember that familiarity breeds ingratitude. And without gratitude, you will never be happy. Sa pamagitan ng iyong pasasalamat, yan ang daan para mabuksan ang ating mga mata at puso, makita natin at maramdaman ang mga biyaya, milagro ng Diyos binibigay sa atin araw-araw. Marami kasi sa atin palagi nakafocus sa problema. Marami kasi sa atin nakatingin lang sa ating mga trabaho, sa ating mga kailangang gawin araw-araw. Pero kapatid, tandaan mo, marami kang tinanggap na hindi mo man hiningi sa Diyos. At marami pa rin na nangyayaring mabuti sa buhay mo. Kaya nga para po sa ating assignment ngayon, 3 bagay sanang mapansin mo. Mga milagro, mga himala, mga biyaya na nandyan sa iyong buhay. Ano yan? Write it down. 3 miracles
that you are receiving until now despite of what is missing, despite of your problems. At sana kapag nakita mo yung mga milagro at himala na pinagkakalob ng Diyos sa iyo, hindi ka lang mapuno ng tuwa. Sana magbago din ang iyong puso, maging mas tapat ka sa Kanya. Dahil ang pinakamilagro ng buhay ay hindi yung makita mo mga milagro ng Diyos. Ang pinakamilagro ng buhay ay yung baguhin ng Diyos ang iyong puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.